What is up mga kachaw? Another good day. And for today's video, bibigyan ko lang kayo ng aking opinion at reaksyon doon sa nangyaring insidente kay Boy AC Garage. Yung nagba-viral ngayon na nag-buy and sell, tapos binabalik ng customer niya yung mask na nabili sa kanya kasi kumatok yung makina. At dininay niya. In short, hindi niya tinanggap, no? Sino nga ba ang tunay na may mali dito? Ako nga pala ay dating nagba-buy and sell din, kung hindi niyo natatanungin, no? If you will visit my channel, tignan yung mga videos ko 1 year ago, 2 years ago, may mga 90s na kotse akong binavlog. So, yun natin ang content ko. Bibili ako ng lumang kotse, aayusin ko ng konti yung mga minor issues. Tapos, pagkatapos kong i-vlog, ibibenta ko. Nasa fair price naman, no? May kasulatan din ako na ginagawa yung as is where is na pinag-uusapan namin ng buyer. Pero syempre, i-explain ko yun sa buyer bago nila bilhin, bago nila iuwi yung sasakyan sa kanila para at least both parties malinaw. Ngayon, before ko sagutin kung sino, palagay ko sino may mali dito sa kay Boy AC Garage at saka dun sa buyer, i-share ko lang yung mga na-experience kong similar doon. Before, nagkaroon kami ng Tamaraw FX na nabenta namin, no? Ngayon, maayos yung sasakyan. Tinest drive ng buyer, tapos nagkasundo, dineclare ko yung mga issues na alam ko, no, dun sa sasakyan. Tapos, nagkaroon kami ng pirmahan. Now, umuwi na yung buyer. After mga 1 hour yata, tumawag. Nasa highway na daw sila. Malakas daw yung kabig sa kanan. Okay, ngayon, with all honesty, hindi ko alam yon kasi hindi ko naman na-test drive yung sasakyan sa highway. Kakakuha ko lang kasi noon tapos nabenta ko agad. Napapinturahan lang namin. Hindi ko alam yung sira, pinabalik ko sa buyer. Binalik ko yung payment at sabi ng buyer na okay sana, ang ganda sana. Sobrang kalakas lang nung kabig sa kanan. Yon. So in short, pinagawa namin yung kabig sa kanan, tapos nabenta namin ulit sa ibang buyer naman. So wala nang issue yon. Meron din namang isang incident na nagbenta ako ng Galant na automatic Super Saloon. Ang nakabili, ito ano ko lang to, assumption ko lang to. Parang hindi masyadong marunong mag-drive yung kumuha ng sasakyan kasi mga nakamotor to taga Mandaluyong. Ngayon yung kotse na yon, napakaganda, walang tagas, ang lakas ng aircon, ang lamig, may busina, all electricals working. In short, magandang kondisyon yon. Nagkabayaran kami, nagkapirmahan. Tapos, after 2 days, gustong isoli nung nakabili. Kasi daw ang daming tagas, pinicturan niya pa yung flooring nila. Hindi daw lumalamig yung aircon. Unang-una, sabi ko sa kanila, tinest drive natin yan sabi pa nga ng girlfriend mo, sabi, giniginaw, ang lamig ng aircon, so ang lamig. Wala daw busina, walang signal light. Sabi ko, ito po yung vlog ko dyan. Sabi ko, buti may vlog ako. Ayan, bumubusina ako. Tapos, may signal light. Tsaka kinuhaan ko yung parking ng kotse. Walang katagas-tagas. Ngayon, ang duda ko naman doon, since hindi sila marunong mag-drive at automatic yung kotse, baka umuwi ng Mandaluyong na nakasigunda. Baka nalagay sa second gear o low gear yung sasakyan. Siyempre, from Binyan to Mandaluyong, naka-low gear ka lang, putukan talaga oil seal nun. Buti nga, hindi sila nag-overheat So yun, so nagkahamunan. Sabi ko, sige, punta kayo dito, kahit magbaranggayan tayo, sabi ko. So after 2 days yun. So again, balik tayo sa sa issue ni Boy AC Garage, no. Para sa akin, both parties may mali. Okay. Pero ang pinakasablay talaga dito, sorry yung hindi tinanggap ni Boy AC Garage. Okay, bakit ko nasabing both parties? Unang-una, yung nakabili ng sasakyan, dapat tinest drive nila yon. Okay, tinest drive nila ng medyo matagal. Tapos, binuksan yung aircon, tinignan yung temperature, tapos bago i-start sana, binuksan yung radiator, kung ano man. Mamaya tuturuan ko kayo ng mga technique, no? Kung ano yung mga basic na gagawin kapag bibili kayo ng second hand na kotse. So para sa akin yun yung kulang ng mga buyer. Siguro nakampante, hindi naman na-check mabuti. Siguro na nga, hindi ko naman alam talaga yung totoong nangyari. Disclaimer lang. Ngayon, ang pinakamali ni Boy AC Garage ay yung sinabi niyang to. Panoorin natin. So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira.
Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic as is yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Ayan, so narinig niyo, sabi niya, pagka second hand daw yung kotse, second hand car daw yung kotse, segunda po lang, paglabas na, sold na yun, non-refundable. Doon ako hindi agree, bilang isang buy and sell dati, no. Siyempre ako bumibili rin ako ng sasakyan. May sinoli na rin akong bibiling ko dapat, motor naman yon, no. Buti na lang, hinatid ko yung may-ari sa gate namin, sa gate ng subdivision, tapos tumirek. Kinuha ko yung bayad kasi, ba't tumirik? Sabi mo, good condition yan. So, doon ako hindi agree kay Boy AC. Dapat, nung same day na binalik ng buyer yung sasakyan niya, sinoli niya yung pera. Kasi hindi yun good running condition. Kung ganon. No? Tapos, ito pa, pakinggan natin yung sinabi niya pang isang ito. Doon, basta tayo may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. Yan, meron daw silang kasunduan, no? Kahit naman may kasunduan kayo, grabe naman kung the same day nasira agad, binalik naman agad, wala naman silang ginawa, wala naman pinaayos, wala naman kinalikot at nasira, nag-overheat, ibalik na lang sana. Tapos hindi naman pwede kung nangyari sa'yo, i-apply mo na rin sa mga buyers mo, katulad ng sinabi niyang ganito. Kasi, bossing, ako may binila akong Ford Ranger, 350,000. Paglabas namin sa kanto, boss, tinirik kami. Tumatok ang makina. Yan, hindi porke nangyari sa kanya, i-apply mo na. Tsaka, naniniwala ba kayo? Boy AC Garage, buy and sell, kukuha ng Raptor, 300 plus thousand, kumatok, hindi niya na masoli, paglabas sa paglabas, hindi, palagay ko lang, hindi totoo yon. So, yon, both parties. So, dapat, mga kachaw, no, sa mga nagbabalak na bumili ng second hand car, uso kasi sa Pilipinas yan, syempre, hindi naman lahat, may kayang bumili ng brand new. Talagang yung iba, nag-iipon para sa second hand car. Lalo na mga 90s car, mga mura 90s car, as low as 30,000, makakabili ka ito yung mga tatandaan ninyo na gagawin para hindi mangyari sa inyo yung mga nangyari dito sa insidente ni Boy AC Garage. Unang-una, kayo ang pumunta doon sa lugar nila. Okay, huwag kayong papayag na meet up, lalo na pag luma yung kotse. Punta kayo doon para kahit papaano may babalikan kayo pag nagkaroon ng problema. Tapos dapat malamig ang makina bago nyo i-start. Bago nyo i-start yung makina, very important. Tanggalin nyo yung takip ng radiator. Pag start nyo, dapat hindi bubulwak yung tubig. Okay, napaka-importante. Very basic. Pag start nyo, pag bumulwak ang tubig, sira ang head gasket doon, mag-overheat kayo sigurado. Dapat ganon. Dapat may aircon. Maganda yung aircon, malamig. Tapos paandarin nyo. Kahit mga, siguro test drive nyo, kahit mga 30 minutes. Para malaman nyo na naka-aircon, huwag nyo papatayin. Pagkatapos yung mag-test drive, hayaan nyo lang siya doon. I-idle din nyo, pagasan nyo yung seller kung maaari para makita nyo kung tataas yung temperature. Very basic. Huwag kayong maniniwala na free yun lang ang sira. Pag walang lamig ang aircon, huwag na kayong bumili ng ganon. Kasi hindi free yun. Magkano lang ang free yun? 450 to siguro baga 800 ang full charge ng free yun ngayon sa sedan. Tapos, tingnan nyo yung garahe ng sasakyan na bibilin ninyo. Dapat walang langis. Walang marka ng langis. Ibig sabihin walang tagas. Ngayon naman, kung bibili kayo ng luma talaga at saka talaga sobrang mura, dapat i-declare naman ng seller yan. O sir, may konting tagas dito, oil seal lang to. O yan. Yung aircon nito, sungaw, o-ring lang daw. Yung be honest na lang mga kachaw para hindi tayo balikan ng seller. At saka syempre, may balik din yan. Sabi nga nila, kung naniniwala sa karma. So yun lang mga kachaw, no? Maraming sa panonood. Kung nagustuhan mo yung episode natin ngayon, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell, bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Tapos bisitahin mo na rin yung channel ko. Naku, mainit ngayon yung mga buy and sell, no? Kasi bukod dito kay Boy AC Garage na nag-viral, yung memorandum ng LTO, nabuti na lang na-cancel. Hindi natuloy. Thank you kay Ted Filon. May video rin tayo niyan, yung reaction video natin doon. Anyway, maraming salamat sa mga nanood. Stay safe kayo lagi. Ciao.